Okay, magandang gabi sa lahat, sa mga makapanood po ng ating live sa FB. Magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome po muli sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral sa New Testament, kung tawagin. At tayo po ngayon ay nasa Book of Acts, sa first chapter. So, dahil natapos po natin yung Book of John, continuous po ang ating pag-aaral. Tuloy-tuloy po tayo hanggang sa mga sulat ni Apostol Paul, hanggang sa Book of Revelation. Kaya sa mga makapanood, kung gusto nyo pong masubaybayan ang aming pag-aaral, pwede po kayong mag-antabay po sa aming pag-aaral every Friday po. Tuloy-tuloy po ito. So, sa mga bagong makakapanood, muli po namin ipapaalala, ang programang ito ay hindi po pagtuturo. Ito po ay pag-aaral. At ilalahad po ng Tura Community ang pangunawa namin dito sa mga aklat na ating pag-aaralan. Muli, hindi po ito pagtuturo, ito po ay pag-aaral. Okay, salamat po sa ating lahat at para sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, Elohim ng aming mga ninuno, Il Abraham, Il Yitzchak, Il Yaakov. Sa gabi pong ito, kami po ay sumasamo sa iyo, Ama. Lumalapit sa inyo na hingin ang inyong patnubay sa aming ginagawang pag-aaral. Ama, maging lahat ng darating na kaunawaan tungkol sa mga verses na aming pag-aaralan ngayon ay pagpalain mo, Ama. At ayon sa iyong patnubay, maging ito ang kaliwanagan, at sa maging makapanood po ay magkaroon po sana sila ng interest upang antabayan ang pag-aaral na ito. Amang banal, ang lahat ng ito ay aming ipapaubaya sa inyo sa makapangyarihang pangalan mo na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong anak, aming hari at tagapagligtas, Yahweh Shai HaMashiach. Amen. Okay, huwag na nating patagalin. Simulan na natin Acts chapter 1, verse 1 to 3. Amen. 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 Okay? Verse 1 to 3. Amen. Ang unang ulat na binubuo ko, o Teopilo, ay tungkol sa lahat ng ginawa at itinuturo ni Yahweh Shai. Okay? Pasensya na po, hindi po na-edit Yahweh Shai or Yeshua. So, Wala. ang salitang Teopilo, para po sa kaalaman ng lahat, ito po ay salitang Griego na ang ibig pong sabihin ay brethren. Hindi po ito pangalan ng isang tao. Ito po ay termino ng Griego na ina-address doon sa mga mananampalataya o mga kapatiran, Theopilos. Hanggang sa araw na dalhin siya sa langit. Pagkatapos niyang magbigay ng tagubilin sa pamamagitan ng banal na espiritu sa pinili niyang mga apostol, pagkatapos niyang magdusa, ipinakita sa kanila na buhay siya sa pamamagitan ng maraming nakakakumbinsing katibayan. Nakita nila siya sa loob ng 40 days o 14 na araw, at nagsasalita siya tungkol sa kaharian ng Elohim. So mag-focus muna tayo, mga kapatid, dito sa sinabing nagpapakita ang Misaya doon sa kanyang mga apostoles sa maraming pagkakataon at nakakakumbinsing katibayan. Ito muna yung ating pagpukusan. Itong ang Misaya ay nagpapakita sa maraming pagkakataon sa nakakakumbinsing katibayan. Mga kapatid, ang usual na ating pangunawa tungkol sa pagpapakita ng Misaya ay may physical appearance. At tayo po ay nag-aral sa ating pagpapatuloy. Tayo po ay nakatuklas base po sa ating mga napag-aralan na ang Misaya na nagpapakita, yes, nagpapakita po siya, pero hindi po yung physical na katawan na anak ni Jose at Maria na pinatay, kundi in spiritual form, mga kapatid.
Kaya, ang nakakakumbinsing katibayan na sinasabi dito ay sa aspitong espiritual. Kung saan ang sabi dito sa verse 2, pagkatapos niyang magbigay ng tagubilin sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa pamamagitan ng banal na espiritu, alam po nating lahat, pag sinabing espiritu, wala po itong physical form. Wala po itong nahihipo na katawan. Ito po ay espiritual. So, sa madaling salita, ang sinabi nitong nakakakumbinsing katibayan na kanyang pagpapakita ay hindi po physical na pagpapakita, kundi espiritual. Tingnan po natin ang 1 Peter chapter 3 verse 18. Dahil dito po natin makikita ang salaysay ni Pedro tungkol dito. Unang Pedro chapter 3 verse 18. Sapagkat si Yahushua na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makakasalanan upang ihirap kayo sa iluhin. Siya'y namatay ayon sa laman at muling ibubuhay ayon sa espiritu. Okay? So, para sa kalaman ng lahat, si Apostol Peter, sumulat po siya para sa lahat ng mananampalataya, saklaw po tayo hanggang ngayon, na nililinaw po niya na ang Misaya ay pinatay sa laman, ngunit siya ay binuhay sa espiritu. Ibig sabihin, ang sinasabi ditong nakakakumbinsing katibayan ay ang pagpapakita niya at pagpaparamdam niya sa bawat mananampalataya tungkol sa kanyang pagkabuhay spiritually. So yan po mga kapatid, no? At para po maging papasok po ang lahat ng mga nakakakinig doon sa analisasyon. Ganito po ang nangyayari kasi sa atin, mga kapatid. Kung bakit hindi na tayo sumalang o dumaan doon sa analisasyon tungkol sa mga nababasa. Kasi, bago man tayo nakabasa ng Biblia, tayo po ay nataniman na ng kaunawaan tungkol sa Misaya o tungkol sa Biblia na pag sinabing ang Misaya ay binatay at siya ay nabuhay, ang pangunawa na naka-imprenta sa ating kaunawaan, simulang tayo ay nagkamalay, siya ay nabuhay physically. Kaya, nung bumasa tayo sa Biblia, ang umiiral na pangunawa na siyang naging na-imprenta sa ating kaisipan habang tayo ay lumalaki, na ang Misaya ay buhay physically. Kaya hindi na po tayo nag-aanalisa sa mga nasusulat. Pero try nyo po, i-encourage ko po sa mga nakikinig at sa mga nakaantabay sa ating pag-aaral dyan sa live, sa Facebook. Hindi po ito pagmamalaki. Hinihikayat ko kayo o inaanyayahan ko kayo. Try nyo pong i-analisa. Hubarin nyo muna ang inyong nauunawaan na simula pagkabata na hindi nyo nakuha mula sa pag-aanalisa. Kumbaga ito'y maituturing na mind condition po tayo sa kaunawaan na ating narinig before po tayo nakabasa ng Biblia. Amen po ba? Amen. So, sa sulat ni Apostol Peter, nililinaw niya na ang Misaya ay pinatay sa laman at binuhay sa Espiritu. Next verse. Verse 4 to verse 5. Nang minsang magpakita siya sa kanila, inutusan niya sila, huwag kayong umalis sa Jerusalem, kundi patuloy ninyong hintayin ang ipinangako ng Ama na narinig ninyo sa akin. Verse 5. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, pero kayo ay babautismuhan sa banal na Espiritu pagkalipas lang ng ilang araw mula ngayon. Okay, focus tayo tungkol sa bautismo. So, para sa kaalaman ng lahat, ang bautismo na termino ay hindi po at mahagilap sa Tanakh or Scripture. Pag sinabing bautismo, hindi mo yan mahagilap, hindi mo yan makikita sa katuruan ng mga propeta. Amin po ba? Ito ay terminolohiya ng mga Griego. Bautiso, mula sa Griego,
bautizo na na-translate sa English na bautismo na ginamit naman din natin dito sa atin sa Pilipinas, bautismo. Pero mayroong ibang termino sa Tagalog, binyag, at sa Bisaya, bunyag. Ganun po yun. Ngunit gusto ko pong bigyan ng kaunting paglilinaw ang tungkol sa usaping bautismo. Ang bautismo po mga kapatid ay ating nalalaman na isinasagawa ni Juan. At dilingid sa ating kaalaman na si Juan ay isang propeta. Amen po ba? Sila'y naparito noon upang isagawa ang kalooban ng Ama. Ibig sabihin, ang naiturang bautismo ay mula sa katuruan ng mga kaninunuan. So, ang bautismo po ay siyang cleansing ceremony na naging practice ng mga Israel noon pa. Ang nangyari sa ating kapanahunan, pag nasabing bautismo, ito ay nagsisilbing entrance ng mga taong gustong umanib sa pananampalataya. No? Para po sa aking nakikita at naobserbahan sa realidad na nagaganap sa ating kapanahunan ngayon, ay nawawala po sa tamang purpose ang cleansing or bautismo. Dahil ngayon po, ang bautismo ay isinasagawa po ng mga grupo o ng mga relihiyon upang magiging entrance na panunumpa na sila ay member na ng nasabing pananampalataya o grupo. Ngunit dito po sa Torah community, ang bautismo po ay hindi po entrance o iyong bilang gagampanan bilang palatandaan na ikaw ay member ng grupo o ng Torah community. Linawin ko po sa lahat ang pagkakaunawa po ng Torah community tungkol sa bautismo. Ito po ay permanent na practice ng mga Israel na nagmumula pa kay Moses o nagmumula pa sa sinaunang mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Ito'y isinasagawa tuwing sasapit ang Passover at Day of Atonement. So hindi po ito once in a lifetime. Ito po ay always na nagaganap bawat isineselebrate ang Feast of Unleavened Bread o Passover. Gusto ko pong i-emphasize konti dahil nalalapit po ang Feast of Unleavened Bread at yung ceremony ng Passover at tayo po ay dadako doon sa gawain ito at magkakaroon po tayo ng explanation bago po tayo pupunta doon sa batis o pupunta doon sa tubig kung saan natin isasagawa ang nasabing cleansing ceremony o bautismo sa ating nalalaman ngayon. Magkakaroon po tayo ng explanation ano ang katumbas nito, ano ba talaga, bakit ginagawa natin ito. So yan po mga kapatid. So ang bautismo ay cleansing ceremony at ito ang isinasagawa ni Juan. Ngayon, ang sabi, si Juan ay nagbautismo sa pamamagitan ng tubig. Pero kayo ay babautismuhan sa banal na espiritu pagkalipas lang ng ilang araw mula ngayon. Ibig sabihin, habang ating i-analisa ito, kahit nandito na o nandun na yung Misaya kasama ang mga apostolis noon, hindi pa po naisagawa yung nasabing baptism of the Holy Spirit. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi pa po naganap. Ang tanging naganap na bautismo sa kanila ay ang bautismo sa tubig na isinasagawa ni Juan. At ang kahulugan po ng bautismo ng tubig ay paglilinis o tanda ng pagsisisi. Palatandaan na ikaw ay nakarealize sa kung ano ang iyong pagkakamali at nakarealize ka na nakikita mo at may nagsasabi sa iyo na ito ang tama, which is si Juan po ang nagsasagawa nun.
At ang baptism of the Holy Spirit, mga kapatid, ito po ay ang divine intervention o kaalaman na darating sa bawat kaunawaan, sa bawat mananampalataya. Amen po ba? Ito po yung baptism of the Holy Spirit. Dahil ang baptism of the Holy Spirit po ay paglilinis po ito sa Espiritu. At ang Espiritu po, ito po yung thought. Ito po yung tayo na nilikha ng Elohim ayon sa kanyang wangis. At pag sinabing bautismo sa Holy Spirit, pag sinabing words bautismo is cleansing, paglilinis sa Espiritu. Amen po ba? So, pag nililinis ang Espiritu, involved ang pangunawa. Amen po. Ngayon, magyayari na malilinis ang ating kaisipan o kaunawaan o sarili bilang tayo pag ang karunungan o yung tinatawag na Spirit of Elohim ay siyang maging gabay mo. Amen po ka. Naging ganap kang tahanan ng Elohim. Ito po yung nakasaad na mangyayari sa mga apostoles na siyang pinangako ng Misaya. Basahin po natin ang John chapter 14 verse 16 to 17. John chapter 14, verse 16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay manatili sa inyo. Okay? So, nanalangin ang Misaya na magpapadala ang Ama ng isa pang tagatulong. Which is yun po yung spirit ng katotohanan, espiritu ng katotohanan. Hindi nga ito tinanggap ng sanlibutan dahil ayaw nila at hindi siya nakikilala. Mamaya, atin po nga idudugtong ang mga pangunawa tungkol po dito kung sino ito, itong espiritu ng katotohanan. So, basahin po natin ang Matthew chapter 3 verse 11. Matthew chapter 3, verse 11. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Okay, so ito po yung wika ni Juan tungkol po sa darating na kasunod niya, which is ang pinatutungkulan dito ay ang Misaya. So, ang pagbabautismo sa tubig, yun na nga yung isinasagawa niya. Ipina-realize ni Juan doon sa mga tao na ito yung tamang pananampalataya. Kailangan nyo magsisi dahil mali ang inyong pananampalataya. Ganun po yun. Hindi po yun nangyari na tinawag lang ni Juan yung mga tao, dire magpabautismo kayo sa tubig dahil darating ang Panginoon. Hindi po ganun. Nagkakaroon po yun ng eksplanasyon. Nagkakaroon po yun ng pagpapaliwanag, pagpapaintindi bakit isinagawa ni Juan ang mga bagay na iyon. At yun ang tinatawag na paglilinis, bautismo ng paglilinis o paglilinis sa pamamagitan ng tubig. At ang tubig ay salita. At ang Espiritu ay yun po yung nasa bawat isa na ginawa ng Elohim para maging katulong natin. Mamaya malalaman po natin ang tungkol dito at sa bandang dulo o kalagitnaan ng ating diskusyon. Next! May Mark chapter 1 verse 8. Marcos. Marcos chapter 1, verse 18. Verse 18? 1 verse 8.
Marcos chapter 1 verse 8. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Espiritu Santo. Okay? Yun po yung ni Marcos din. Parehas lang ito at magkakaiba yung pagkasalaysay. Parehas po ito na event na kung saan sumulat ang mga taong ito. Next. Verse 6 to 7. Kaya nang magtipon sila, tinanong nila siya, Panginoon, ibabalik mo ba sa Israel ang kaharian sa panahong ito? Nung nagkatipon sila, tinanong niya sila. Oh. Alam natin na wala ngang physical form ang Misaya. Kung meron man, andoon sa taong nagkakaroon ng karunungan o na nagsasalita sa kanya ang Misaya sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Dahil ang Misaya po ay hindi po yung anak ni Jose at Maria na may physical na katawan. Hindi po yung physical na katawan, hindi yun ang Misaya, kundi yung nasa loob niya. At yun ay hindi namatay. Ang namatay yung katawan na anak ni Jose at Maria. Pero yung physical, yung nasa loob ng kanyang physical na katawan ay hindi po yun namatay. At yun ay ang nabuhay. At base sa ating nadaanang pag-aaral sa John, ay nagkaroon po siya ng pagpapakita na kung ating i-analisa ay nasa ibang katawan. So, posibleng ang nangyari nito nung tinanong niya sila ay sa aking analisasyon ay ito ay nagaganap sa kanilang mga kaisipan dahil ang Misaya ay nabuhay hindi lang doon sa mga ibang mga tao na pangunawa, kundi andun na mismo sa mga apostoles o tagasunod niya. Kumbaga, yung karunungan ng Misaya ay nabuhay doon sa mga mananampalataya. Ganun po yung nangyari. So ang possibility ay tinanong nila ang karunungan o ang kanilang sariling ang Espiritu Santo na nangusap sa kanila na, Panginoon, ibabalik mo ba ang Israel, ang kaharian sa panahong ito? Sinabi niya, hindi ninyo kailangang alamin ang mga panahon o kapanahunan na ang Ama lang ang may karapatang magpasya. Okay? At gusto ko pong ibahagi ang inaasam ng mga Israel noon. Kung ating pong maalala, pinapangarap ng mga Israel na magkakaroon ng panibagong David upang itayo ang physical temple o ang physical kingdom. At nung dumating si King Yahawasyai o yung anak ni Jose at Maria, yun na ang inaakala nila na maging hari at magtataguyod sa kanila. Ngunit, kung atin pong maaalala, nung ang Misaya ay nangaral at pinakain niya yung 5,000 tao at namangha ang mga tao sa kanyang mga ibinahagi, gusto siyang gawing hari at tinakasan niya yun. Ibig sabihin, hindi nais o hindi intensyon ng King Yahawasyai o ng Misaya na siya ay maghari physically. Hindi siya maghari na tulad ng inaasam ng nakararami. Dahil kung atin pong maalala, mga kapatid, sa panahon ni Saul, doon po nagsimula na nagkaroon ng hari ang Israel. Dahil ginusto nila. At kung atin pong maalala, si Samuel ang hiningian ng mga tao, gusto nilang magkaroon ng hari. Ang sagot ng Panginoon kay Samuel, bakit gusto nila ng hari? Ako! Sino ako? Di ba ako yung hari? Yun ang sabi. So sa pagkakataong ito, sa pagbalik ng Misaya, ang nauunawaan ko, ang
Misaya gusto niyang maghari ang karunungan sa bawat isa. Yun po ang intensyon o layunin na nakikita at nauunawaan ko sa kanyang pagparito, maging ang mga propeta na inutusan ng Ama na ang maghari sa bawat tao ay ang karunungan. Yes, given na po na mayroon pong leader. Pero aanhin mo, kahit mayroong may matapang na leader o mabuting leader, kung doon sa mamamayan, wala doon nananahan sa mga mamamayan ang karunungan, hindi pa rin pinaghaharian sila sa hari na namumuno sa kanila. Pero kung ang mangyayari mula sa pinakamakilala at sa pinakamababa, pinakatanyag at sa pinakamahirap, kung ang sentro ng bawat pangunawa ay ang paggawa ng mabuti na siyang karunungan na nandun ang kapayapaan, sa paraang iyon, maghahari o paghaharian ng kabutihan, ng iluhin ang sangkatauhan. At yun po ang nakita kong pakay ng Misaya sa kanyang pagparito. Kaya, mayroong mga teaching, mayroong mga naitatag ngayon ng mga pananampalataya na ninais nila na itayo ang kingdom physically. Dahil daw babalik si King Yahushua at kailangang maihanda yung nasabing kingdom. Mga kapatid, ito ay bunga ng maling pagkakaunawa. Kung tawagin, maling akala ito. Dahil kung i-analisa lang po natin ang mga kaganapan sa panahon ng Misaya sa kanyang pagparito, talagang hindi po niya intensyon na maghari tulad ng inaakala ng iba. Basahin po natin ang Luke chapter 24 verse 21. Luke chapter 24 verse 21. Siya pa naman ang inaasahan naming magpalaya sa Israel. Hindi lamang iyan ikatlong araw na ngayong mula nang mangyari ito. Okay? Ito po yung nangyayari na mayroong dalawang tagasunod sa Misaya na naglalakad sa Patmos patungo sa Jerusalem. At sumabay sa kanila ang Misaya, ngunit hindi nila nakikilala. Yun ang pinagtataka din natin nung inaral natin, bakit hindi nakikilala. Pero sabi nga nila, makapangyarihan nag-transform. Pwede sa gahong-gahong. So mga kapatid, talagang nililinaw dito na ang mga mananampalataya ay inaasam talaga nila na mayroong maghahari sa kanila. Yun ang kanilang ninanais. Ngunit sa kalaunan, ipinaunawa sa kanila ng banal na Espiritu na ang pagkahari ng Misaya ay hindi paghahari sa pamamagitan ng pisikal na kaharian na tulad ng unang naghahari. Dahil kung ating iunawain po natin ng maigi, mga kapatid, ibig bang sabihin na sa kanyang pagparito ay hindi niya nagawang naghari at hindi siya naghari hanggang ngayon? Ngunit kung ating ianalisa po ang mga sulat ng mga apostol, ang Misaya ay naghari mula noon hanggang sa walang katapusan. Kaya ang paghahari na sinasabi ay hindi po tulad ng pangunawa ng mga grupo o ng grupo ngayon na nagtatayo ng kingdom na kung saan mayroon pong hidden agenda na paunti-unting ginagapang na pagdating sa dulo, siya ang mailuklok sa pwisto at tatanghalin Misaya sa huling araw. Tandaan natin yan.
Next verse. Verse 8. Pero tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu. Ano itong banal na Espiritu? At magiging mga saksi. Saksi po ito. Ko kayo sa Jerusalem, sa buong Judea, sa buong Samaria, hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Pag sinabing malayong bahagi ng lupa, pipinti ka agad sa isipan. Pilipinas to, brother. Pilipinas to. Andito yung sugo. Andito yung messenger. Pastila. Mga kapatid, ang dami pong nalinlang sa mensahero. Okay? So, ang sabi dito, pag darating yung banal na Espiritu, sila ay magkakaroon ng kapangyarihan at magiging saksi. Mula sa Judea, hanggang sa buong Samaria, hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Ibig po sabihin, ang kanilang magawa o gagawin ay magiging malalaman hanggang sa buong lupain. At totoo po, dahil ngayon po, ating pong nakikita na ang kasaysayan ng mga apostoles ay naging nalalaman ng ating panahon na napakalayo na pong panahon ng lumipas. Okay? John chapter 15 verse 26 to 27. John chapter 15 verse 26 to 27. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan, nasusuguin ko mula sa Ama. Magpakatotoo siya tungkol sa akin, at magpakatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat pasimula pa'y kasama ko na kayo. Okay? Magpatotoo siya tungkol sa akin at magpapatotoo siya tungkol sa inyo. Yun po. So, yun po yung darating na Espiritu. So, kung ating titingnan, halos hindi po natin makarok. Dahil ito po yung magpatotoo. So, ibig sabihin, ang Espiritu na ito yung witness. Ito po yung saksi. Siya po yung sasaksi. At maging ang mga apostol, saksi rin. Ang sabi ni Messiah sa John, ang Espiritu magpapatotoo siya sa inyo tungkol sa akin at magpapatotoo rin siya tungkol sa inyo. So, sino itong Espiritu? Next, Isaiah chapter 43 verse 10. Isaiah chapter 43 verse 10. Bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Pinili kita upang maging lingkod ko, upang makilala mo ako at manalig ka sa akin. Walang ibang Elohim maliban sa akin. Walang nauna at wala rin papalit. Okay, so bayang Israel, ikaw ang saksi ko. Yan ang sabi ng Elohim. Kung ating pong titingnan, Israel yung saksi. Kasama ba dito yung pasaway na Israel? Kasi bayan ang sinasabi. Ito po mga kapatid, kung ating pong aaralin ang Torah at i-analisa, bawat hindi tumutupad o hindi namumuhay sa kalooban niya ay kanyang itatakwil or ihiwalay sa kanyang bayan. So, ibig sabihin, pag sinabing bayan ng Israel, ang naka-address dito, yung po nagkaroon ng ugali ng Israel. Hindi po ito nakatumbo or exclusive doon sa bloodline of Israel physical o angka ng Israel physically, kundi sa ugaling Israel. Dahil kahit hindi ka Israel, yan po ang sabi ng Torah, kung ikaw ay umiibig sa Elohim ni Abraham, ni Isaac at ni Israel, ikaw ay ituturing na native Israel.
So, ibig sabihin, ugali ang basihan kung ikaw ay nagkakaroon ng pag-uugali na mayroong katulad ng pagnanais ni Abraham at ni Israel, ay ituturing kang sariling bayan o ituturing ka na kanyang bayan. Kaya kung ating pong maalala, nung sinabi ng Isaiah sa Book of John sa mga Pariseo, ang sabi niya, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ginagawa sana ninyo ang ginagawa niya. Pero bakit gusto niyo akong patayin? So, ibig sabihin, hindi palatandaan na ikaw ay mayroong kasaysayan sa genealogy na ikaw ay anak ni Abraham o ikaw ay angkan ni Israel, kundi ang katibayan na ikaw ay anak ni Israel. Kung ating pong ianalisa na mayroong patas na analisasyon, ang palatandaan ay ang pagkakaroon ng parehas na pagnanais sa mga ninunong iyon. At ang nais nila ay sumunod sa kalooban ng Ama. Amen po ba? Amen. Okay, next. Verse 9 to 11. Pagkasabi nito, inaakyat siya sa langit. Habang nakatingin sila, at isang ulap ang tumakip sa kanya, kaya hindi na nila siya nakita. Ayun. Habang nakatitig sila sa kanya, noong paakyat siya sa langit, bigla na lang na may nakatayong dalawang lalaki na nakaputing damit sa tabi nila. At sinabi ng mga ito, mga lalaki ng Galilea, bakit kayo nakatayo at nakatingin sa langit? Ang Misaya na ito na kasama ninyo noon at iniakyat sa langit ay darating din sa katulad na paraan kung paano ninyo siya nakitang umakyat sa langit. So ngayon, ito yung isa sa pinakamatibay na basihan ng mga naniniwala na ang Misaya ay mayroong physical na pagkabuhay. Amen po ba? Amen. Isa ito sa basihan. Ngunit, yang talata na yan, basahin po natin na i-analisa. I-connect nyo po yung verse 9 dito sa huli. Ang sabi dito, siya ay babalik. Darating din siya katulad na paraan kung paano siya nakitang umakyat sa langit. At ang sinabihan ay ang mga mananampalataya, ang mga apostoles. Tama po ba? Ibig sabihin, ang mga apostoles, siyang pinangakuhan na makakakita sa kanyang pagbabalik. Now, mga kapatid, tagal ng panahon ng lumipas at namatay na ang mga apostoles. Wala pong balita na bumalik ang physical na Misaya na umalis na nakikita na umakyat sa langit. Ibig bang sabihin na ang dalawang anghel na nakaputing damit ay sinungaling? Kung atin pong ilagay na mayroong physical na naganap na pag-akyat sa langit. Ano po ba? Nag-gets niyo po yung points ko? Nako niyo po? Kung itong verse 9 na pag-akyat niya sa langit ay physical na mayroong nagaganap, hiwatig din na physical ang kanyang pagbabalik dito sa dulo ng talata. Ngayon, ating binasa. So, ibig sabihin, ang pinangakuhan ng nasabing dalawang lalaki na nakadamit puting damit ay ang mga apostoles. Pinangakuhan sila na makita nila kung paano umakyat. Makita nila, ganun din babalik. Now, ngayon mga kapatid, sino ba ang nakapag-preserve ng kasaysayan nang nangyari nga na bumalik ang Misaya tulad sa kanyang pag-akyat habang buhay pa ito? Dahil sinabi, makikita siya. Ngunit hindi po. Dahil hindi po ito
literal na mayroong ganong nangyayari. Kailangan po natin ito unawain. Dahil ang sabi nga ni Pedro sa 1 Peter chapter 3 verse 18, siya po ay binuhay sa espiritu, pinatay sa laman. Kaya yung umakyat sa langit ay espiritual at kailangan pong intindihin ang mga salita nito. At dahil sa mga translator na sumulat at nagsali ng Biblia na mayroong konsepto na ang Misaya ay binuhay physically, kaya mayroong ganitong presentasyon sa pagkasaling. Alam po ba? Amen. Kailangan po nating maging vigilante. Amen po ba? Amen. So ngayon, basahin natin John chapter 6 verse 62 to 63. John chapter 6 verse 62 to 63. Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritong nagbibigay buhay. Okay. Ngayon po mga kapatid, pag-usapan muna natin kung ano ba ang tao. Ang sabi ng Misaya sa kanyang pagparito, ako, ani, bin Adam. Bin ha-Adam. Ania ang anak sa tao. Tapos sinabi rin niya, ako, ang anak ng Elohim. Ano ba talaga? Anak ng tao, anak ng Elohim. Ano ba ang Elohim? Ano ba ang tao, Adam? Kailangan po nating bumalik sa Genesis para makakuha po tayo ng pundasyon. Genesis chapter 1, huwag natin basahin, no? Popular ito. Genesis chapter 1, verse 26. Ang sabi, gawin natin ang tao ayon sa ating wangis. Si Elohim ang may sabi nito. Ngayon, alam po nating lahat na ang Elohim ay walang physical na anyo para doon po ihahambing ang ating katayuan ngayon bilang tao na may katawan na pisikal. Ang tao, mga kapatid, na pinatutungkulan dito sa Genesis chapter 1, siyang sinabi ng Misaya na siya'y anak ng tao. At ang tao na kanyang pinatutungkulan ay ang taong ginawa ng Elohim ayon sa kanyang wangis. Amen po ba? Hindi po yung tao na, kasi ang pagkakaintindi ng kadalasan ngayon sa atin, mga kapatid, pag sinabing tao, ito yung tao. Mga kapatid, hindi po ito yung tao. Yung nasa inner nito, itong naririnig ninyo, tulad sa akin, hindi po ito ang tao. Part ito ng tao. Ngayon, kumbaga lalagyan ito ng tao. Ito yung nilagyan ng tao. Kumbaga, kung sa itak, ito yung sakuban. Kung sa sundang ba, sakuban. Pinaglalagyan ng tao. Alam po ba? Amen. Ang tao itong nasa loob, na kung saan sa simula ay idinisinyo tayo ng Ama ayon sa kanyang larawan. At ang kanyang larawan ay ang righteousness. At yun ang kanyang pangalan. Yun ang kanyang reputasyon. Alam po ba? Huwag po kayong malito. Ang tao ay hindi ito. Hindi ito. Kundi itong nasa loob nito. At yan ang pinatutungkulan ni Misaya na anak ng tao. Kaya yung umakyat sa langit, na sinabi niya anak ng tao, yun po yung spirit. At ang langit mo ay sa Hebrew Hashamayim na tumutukoy sa tubig na nasa kalawakan na mayroong katumbas na karunungang makalangit o mataas na karunungan. Amen po ba? Sana maging ano po ito? Uunawain po natin. Next.
Yun. Sino ang dalawang lalaki na nakaputing damit? Sino ang dalawang lalaki na nakaputing damit? Sino kaya ito? Kung ating maalala, nung namatay siya at pinuntahan nila, lumipas ang Sabbath day, may nakita si Maria. Mga babaeng pumunta doon sa libingan niya, nawala na doon ang katawan ng Misaya dahil may ginawa ang mga Pariseo, may nakita silang dalawang lalaki. Posible ba na itong dalawang lalaking ito ay siyang nagpapakita sa kanila doon sa libingan ng Misaya? Posible ba? Posible. Pwede. Posible po ba? Mga kapatid na nasa Zoom? Posible? Posible. Posible? Matok, manimutip mo ito baga kong gawaman, no? Mga kapatid na nasa Zoom, posible po ba? Napas ka din ha? Bakit? Ay, nakamute sila. Talaga. At tayo yung nalaglag. Audio na lang, audio na lang. Okay. Pero live meron na. Mayroon tayong live. Okay. So, sino ang dalawang lalaki na nakaputing damit? Na kung saan, gayon din ito nagpapakita sa libingan ng Misaya nung nagpunta ang mga lingkod niya. Tingnan po natin mga kapatid ang posibilidad kung sino ito. Dalawang lalaki, puti ang damit. Alam po nating lahat na ang puting damit ay mayroon pong nais ipakaintindi. Tumutukoy po ito sa purity. Amin po ba? Sa purity. Sa pagiging dalisay. Kaya marami ngayon nagdadamit puti sa pagsamba dahil symbol of purity. Ngunit yung puso walang purity. Damit lang ang may simbolong purity. Pero yung puso walang purity. Ano po ba? Kadalasan niya ngayon, isinusuot mga kulto, nakaputi, mayroon pa nga mga relihiyon o pananampalataya, samahan, na nagbabawal na sumuot ng itim at pula dahil ito daw ay bawal at pinakamabuti daw puti dahil symbol of purity, which is tama naman. Pero aanhin mo yung puting damit mo pero yung puso mo napakaitim. Ano po ba? Amen. Wala pa rin silbi. Dahil yung puti na i-mention dito ay mayroon pong nais ipakaintindi. Para sa aking pagkakaintindi mga kapatid, ang dalawang ito ay ang subconscious mind at ang conscious mind. Na kung saan, nang nadatnan ng Misaya, ang tao ay buhay na patay. Dahil, yes, andon ang tao na buhay siya, subconscious ang kanyang pinapairal. Ngunit, ang subconscious ay wala po siyang kakayahan upang madetermina kung ano ang marumi at malinis. Hindi niya madetermina ang banal at karumihan. Ngunit, sa pagpaparito ng Misaya, sa pagpaparito ni Juan, sila ay binautismuhan sa tubig. Sila ay tinuruan. Sila ay pinaunawa na mali ang kanilang pananampalataya. Mali ang kanilang pagsasabuhay. Doon umpisa na nare-realize nila na mayroon silang mga pagkakamaling pamamaraan. At ito'y nagaganap doon sa mga tao tumatanggap sa aral na dala ng Misaya. At sa pagkakataong ito,
ang dalawang lalaki na nakaputing damit na nagsasalita sa kanila ay wala po itong physical na appearance na kumakausap sa kanila. Ito po ay nagaganap sa kanilang individual dahil sa panahong ito, buhay na, aktibo na ang subconscious at conscious. Aktibo na ang subconscious mind at ang conscious mind aktibo na sa bawat kaunawaan ng tao na naniniwala sa aral ng Misaya, sa tamang kahulugan ng Torah na ibinahagi ng Misaya, dahil ito ang pakay ng Ama kung bakit ipinadala niya ang kanyang mga lingkod upang buhayin ang conscious mind na kung saan na-mention ito sa Book of Genesis bilang Abel at Cain. Amen. Kaya kung maalala nyo, ang sabi niya, sisingilin kayo mula sa unang taong pinatay, si Abel, hanggang kay Zacarias na pinatay nyo sa gitna ng halaran. At ang halaran na pinatutungkulan doon ay hindi ang halaran ng templo, kundi ang ating isipan. Dahil bago nagagawa ang pisikal na paghahandog, tapos na po itong ginawa mo. Nagdesisyon ka o nagdesisyon si tao, nagdesisyon ang taong magsasagawa nito. Tapos na ito. Iyan ay physical application na lamang po. Amen. Bawat nagaganap na physical na aktibidad tulad ng pagpatay, bawat krimen na nangyayari partikular sa murder, naganap na ang pagpatay sa individual o sa tao mismo gumagawa sa nasabing krimen. Ano po ba? Kaya, ang pangunawa po ng elders ng Torah community sa dalawang lalaking nakaputi ay maituturing silang mga saksi. At ang saksi na kung saan napag-aralan natin sa round 2 na ito ay si Edom at ang Mashiach. Ano ba? Ang Edom ay kumakatawan sa subconscious mind. At ang Messiah ay kumakatawan sa conscious mind. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49. 1 Corinthians chapter 15 verse 42 to 49. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling mabuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas kapag muling mabuhay. Inilibing na katawang panlupa muling mabubuhay bilang katawang panglangit. Kung may katawang panlupa, mayroon din katawang panglangit. Ganito ang sinabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adam, ay nilikhang bibigyan ng buhay. Ang huling Adam ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panglangit. Ang panglupa muna bago ang panglangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panglangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y maging katulad ng taong nagmula sa lupa, matulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Okay. Kung paanong tayo'y natulad sa taong nagmula sa lupa, subconscious mind,
matulad din tayo, tumulad din tayo sa taong nagmula sa langit, conscious mind, subconscious mind, taong mula sa lupa. Ibig sabihin, kailangan natin ang conscious mind. At kung ating maalala, since pinatay ng mga tao ang kanilang conscious mind na kung saan Abel kung tawagin, dito napapariwara ang tao. At dumating ang mga taong buhay ang conscious mind at naging lingkod ng Ama upang hikayatin ang mga tao upang magkaroon ng kapangyarihan. Ngunit napakatigas ng ulo ng mga tao. At sa huling pagkakataon, dumating ang Masiya, ang mismong buong itsura ng karunungan ay nananahan sa katawang lupa sa anak ni Jose at Maria na kung tawagin ay Yeshua o Yahawashai, at ibinigay niya ang tamang kahulugan ng kasulatan na siyang maging kumplitong manual paano mabuhay ang tao na may dalawang divine mind, conscious mind at subconscious mind. At pag ito ay buhay sa taong mananampalataya, ikaw ay mapapabilang sa witness ng Elohim. Amen. 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 Ikaw ay magiging kasama sa saksi ng Elohim. Hindi po China at Russia ang saksi. Ang saksi po ay ang dalawang conscious mind na lumutang sa taong ginawa ng Elohim nung una na tinawag na Eden. At nagkakaroon sila ng conscious mind at subconscious mind at conscious mind na ang termino na ginamit ni Moses sa Genesis ay Cain ay tagapangalaga ng katawang lupa, taga-provide sa pangangailangan ng ating pisikal, at si Abel ang tagapangalaga ng hininga o tagapangalaga ng ugali, tagapangalaga ng hayop na may katumbas na pag-uugali. Amen po ba? Amen. Kaya, ang two witness ay ang conscious at ang subconscious na kung saan nabuhay sa katauhan ng mga mananampalataya at siyang nagsasalita sa kanila na ang Misaya na inyong nakikita na umakyat sa langit ay babalik. Ibig sabihin, kagaya ng sinabi ng Misaya kay Nathaniel, ang anak ng tao ay aakyat at bababa sa langit. Basahin po natin ang Zechariah chapter 4 verse 11 to 14. Zechariah chapter 4 verse 11 to 14. Itinanong ko sa anghel, ano naman po ang kahulugan ng dalawang puno ng olibo sa magkabila ng ilawan? Bakit may dalawang sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Hindi mo ba alam kung ano ang mga iyan? Patanong na tugon niya sa akin.
Hindi po, sagot ko. Iyan ay dalawang taong pinili ni Yahweh at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig, sabi niya. So, ang dalawang lampstand ay nangangahulugan din ng dalawang tao na tumulong o katulong ng Yahweh Elohim para mamahala sa buong sanlibutan. Now, ngayon mga kapatid, ang tao, kung ating pong titingnan, ano ba ang kahulugan ng Ish? Sa Hebrew kasi Ish, ito eh. Na i-translate sa English, man. Ito ay may kahulugan na divine man. At walang kaduda-duda na ang taong sinabi dito na naging katulong ng Yahweh Elohim para pamahalaan ang lahat ng physical na nilikha ay ang conscious at subconscious na nanahan sa atin mga kapatid upang pamahalaan, upang pangasiwaan ang nilikha ng Yahweh Elohim, upang gawin ang lahat ng mabuti o nakakabuti sa mundong ito. Gamit ang subconscious at conscious mind. Hindi po magkalaban si Abel at Cain. Naging kalaban ito sa pag-iisip ng tao dahil ang sa dalawa pinili nila ang isa, which is yung Cain, ang gusto ng katawan na hindi pwedeng mapapabayaan dahil hindi lahat ng gusto natin ay nakakabuti sa atin. Nagkakaroon ng kaliwanagan ang gusto natin kung atin pong i-aanalisa. At ang analisasyon po ay gawain po ng conscious mind. Amen po ba? Amen. At ang anghel na siyang pinagdududahan ng lahat na yung nakadamit puti, mga kapatid, ang anghel po ay walang pisikal na anyo. Mababasa po natin sa Book of Hebrews chapter 1 verse 14, ang anghel ay espiritu tulad ng nakausap ni Zechariah na kung saan tinanong niya at sumagot. Ito ay maituturing na divine intervention o pag-iisip na dumarating sa inyong o sa individual dahil sa iyong desire. Dahil po mga kapatid, imagination is powerful than knowledge. Ang imahinasyon ang siyang pinagmulan ng lahat ng kaalaman. Dahil sa imahinasyon, nagkaroon ng kaalaman. At nung isinabuhay at ginawang aktwal, naging karunungan. Amen po ba? Amen. Kaya ang dalawang saksi ay nasa imahinasyon ng individual. Amen. Ito ay nangungusap sa atin. Kailangan lang po natin maging sensitibo. Amen po ba? Amen. Amen. Genesis chapter 4 verse 1 to 2. Genesis chapter 4 verse 1 to 2. Sinipingan ni Adam ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh. Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Sinundan si Cain ng isa pang anak na lalaki, at Abel naman
ang ipinangalan dito. Naging pastol ito at si Cain naman ay naging magsasaka. Okay? At tungkol po sa pagpapaliwanag sa talatang ito, mayroon po kaming video sa aming YT, sa aming YouTube channel, Torah Community. Hanapin nyo lang po ang playlist sa Sabat. Sabat po sis, sa Genesis. Genesis chapter 2 ay makikita nyo po, chapter 4, makikita nyo po ang detalyadong eksplanasyon tungkol po dito para hindi po kayo maguguluhan. Next, tuloy po tayo. Pagkatapos bumalik sila sa Jerusalem mula sa bundok ng mga Olibo na malapit sa Jerusalem. Mga 1 kilometro lang ang layo. Pagdating nila, umakyat sila sa silid, sa itaas, kung saan sila tumuloy. Si Pedro, gayon din sina Juan, si Santiago at si Andres, sina Felipe at Tomas, sina Bartolome at Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na masigasig at si Judas na anak ni Santiago. Verse 14, silang lahat ay paulit-ulit na nanalangin ng may iisang kaisipan. Silang lahat ay paulit-ulit na nanalangin ng may isang kaisipan. Kasama ang ilang babae, si Maria na ina ni Misaya at ang mga kapatid ni Misaya. So, notes mga kapatid, nananalangin ng may isang kaisipan. Nananalangin na may isang kaisipan. Ibig bang sabihin lahat ng kanilang panalangin ay parehas? Kung ano ang hinihiling ni Mateo, ganun din ang hinihiling ng iba? Detalyado kung ano yung sinasabi sa kanyang isip, yun din? Hindi po ganun. Kundi, iisa po ang layunin kung saan may patnubay sa conscious mind na ang ninanais ay maipapatupad ang mabuti, ang patas, ang hustisya at makatarungan. Yun po ang panalangin na ibig sabihin na may iisang kaisipan. At yan po ang aking panawagan sa mga taga-Torah community. Magkaisa po tayo sa iisang layunin na kung saan ang katotohanan, ang realidad ang ating titingnan, hindi po ang pantasya. Amen. Dahil ang realidad ang nakikita ang katotohanan. Amen. Hindi po ang fantasy. Next. Sa isa sa mga araw na iyon, tumayo si Pedro sa gitna ng mga kapatid. Ang bilang ng mga tao ay mga 120. Sinabi niya, mga kapatid na lalaki, kinakailangang matupad ang nasa kasulatan na inihulat ni David sa patnubay ng banal na espiritu tungkol kay Judas, na nagsama sa mga aaresto kay Misaya. Mga aaresto kay Misaya dahil sa kabilang siya sa amin at may bahagi siya sa ministeryong ito. At ang taong ito mismo ay bumili ng isang bukid gamit ang bayad para sa kasamaan niya. At bumagsak siya na una ang ulo at nabiyak ang katawan. So, at lumabas ang mga laman loob. So, ng ano pala, bigti si Yehuda. 19. Nalaman ito ng lahat ng mga taga-Jerusalem. Kaya ang bukid ay tinatawag nila Akeldama o bukid ng dugo ayon sa wika nila. Dahil nakasulat sa aklat ng mga awit, maging tiwangwang nawa ang tirahan niya at wala nawang maninirahan doon at kunin nawa ng iba ang katungkulan niya bilang tagapangasiwa. So kung ating mapapansin,
bago man naganap ang kaganapang ito, ay naging pangarap o nakikita ito sa imahinasyon ni King David. At ito ngayon ang kanilang mininsyon na nakasulat sa awit ayon ni King David. Mula nang binautismuhan siya ni Juan hanggang sa araw na kunin siya mula sa atin at dalhin sa langit, at ang isang ito ay dapat na nakasaksi rin sa kanyang pagkabuhay muli tulad natin. So, ang nangyari, nagkaroon sila ng pagpupulong tungkol sa maging papalit kay Judas o Yehuda sa pagka-apostol. At ang panukala at mungkahi ni Apostol Pedro na ang papalit kay Judas ay nakasama talaga nila at nakasaksi din sa muling pagkabuhay ni Messiah. So, ibig sabihin, talagang mature ito sa pananampalataya, at yung conscious at subconscious mind ay nagkakaroon na ng harmony. So, naging supervisor na ang conscious mind sa subconscious. Dahil si conscious ay direct po siya na information galing sa Elohim, galing sa may likha, upang diktahan o i-supervise ang gusto ng laman. So, ito ang naging requirements para papalit kay Juda o Yehuda. Kaya sabi dito, kaniyang pagkabuhay muli tulad natin. So, ito yung requirements. Next. Verse 23 to 26. Kaya, nagmungkahi sila ng dalawa. Si Jose na tinatawag na Barsabas at tinatawag ding Justo, at si Matias. Pagkatapos, nanalangin sila, ikaw o Yahweh, ang nakakabasa ng puso ng lahat. Ipaalam mo kung sino sa dalawang lalaking ito ang pinili mo para sa ministeryo at pagkaapostol na tinalikuran ni Judas dahil sa pagtahak ng ibang landasin. Kaya nagpalabunutan sila, at si Matias ang nabunot. Ibinibilang siyang kasama ng mga apostol. Kung maalala natin mga kapatid, ayon sa mga anti-Pablo, dahil ang claim ng mga anti-Pablo, si Apostol Pablo daw ay hindi apostoles. Ang opinion ng Torah community ay tama sila. Hindi po kabilang si Apostol Pablo sa 12 apostol. Pero hindi rin po siya ninyo pwedeng sabihin na siya ay hindi apostol. Dahil siya po ay ang katuparan sa pangako ng Elohim sa mga angkan ni Benjamin na hindi mawawalan ng maglilingkod mula sa angkan ni Kis. Angkan ni Benjamin, hindi mawawalan ng maglilingkod, at si Apostol Pablo yun. Hindi po kami salungat na si Apostol Pablo ay hindi kasama sa 12 apostol. Pero siya po ay special apostle. Amen. Dahil siya po ang katuparan sa pangako sa mga Benjamita upang maging maglilingkod, may palaging maglilingkod sa Panginoon Yahweh. Okay? Meron pa ba? Wala na. So, salamat po sa ating lahat, at
Kung kayo po, mga kapatid, dyan sa nakakapanood po sa ating live, kung kayo po ay may mga katanungan, may mga opinion, pwede po kayo mag-comment dyan sa comment section at amin pong titingnan at sa susunod na pagtatalakay natin sa Book of Acts ay pagbibigyan po natin ng pansin at sasagutin po natin ang inyong mga katanungan bago po natin simulan ang chapter 2. Magandang gabi sa lahat. Shalom Aleichem.